Hindi ko gusto si Miguel. Oras na para sa gamot mo. Hindi gusto ni Andrea si Miguel. Hindi ko siya gusto. Hindi ko gusto si Miguel. Nandito na si Ginoong Juan Santos para sundo ka. Alam mo ang dapat mong sabihin. At ang hindi dapat sabihin. Tama? Tumayo ka. Ginoong Juan Santos. Nandito ka na. Andrea. Natuto ka na sa aral mo ngayon? Ginoong Juan Santos. Maasahan mo. Si Binibining Maria Reyes ay maayos na ngayon. Mahal ko ang taong ito sa loob ng 10 taon. Andrea, tapos ka na? Bakit hindi ka mas katulad ng kapatid mo? Tingnan mo kung gaano siya kabait, at tingnan mo ang sarili mo. Palaging nakakapit sa akin. Hindi ka agad nagmadali sa akin, at nakakapit sa akin. Parang natuto ka talaga sa aral mo. Naaawa ang kapatid mo sa'yo. Hindi niya ito ipinapataw sa'yo, dahil sa pagtulak mo sa kanya sa hagdan 1 taon na ang nakalipas. Pinapante niya ako para sundo ka. Para magsama-sama ulit ang pamilya. Magbihis ka. Dati, si Andrea ay mapang-api lang. Pero 1 taon na ang nakalipas, siya ay naging sapat na mapanira para itulak si Micaela sa hagdan. Kaya ipinadala ko siya dito para matuto ng magandang asal. Bakit parang? Ano ang nangyayari? Ipinadala ko lang siya dito para matuto sa aral niya. Sino ang nag-utos sa iyo para saktan siya? Ginoong Santos, si Binibining Maria Reyes, ang panganay na anak ng pamilyang Reyes. Sa aming ospital, sino ang maglalakas loob na saktan siya? Ginoong Santos. Mahilig si Binibining Reyes, magpanggap na kawawa. Nagpapakasakit siya para makuha ang simpatiya. Tingnan mo. Ngayon ikaw. Naaawa na sa kanya, di ba? Andrea. Ang galing mong umarte. Hindi mo talaga mababago ang ugali mo. Muntik na kitang paniwalaan, na gumaling ka na talaga. Tumayo ka at maglakad ka na ngayon. Binibining Reyes. Sundan mo siya. Magkita ulit tayo. Sinunod namin ang utos mo. At pinarusahan si Andrea. Huwag kang mag-alala. Mula ngayon, hindi na siya makikipag-agawan sa iyo kay Ginoong Santos. Magaling ang ginawa mo. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Hindi ko sinaktan si Micaela. Hindi ko siya sinaktan. Mga impostor kayo. Pakawalan niyo ako. Totoo nga, hindi kami mga doktor. Pero ano naman ang importansya noon? Walang maniniwala sa iyo. Ang mga magulang mo. At ang nobyo mo. Ang personal na nagpadala sa iyo rito. Tama na yan. Umalis na tayo. Ma, maganda ba ang damit na ito? Ang ganda.
ang ating Micaela ay talagang lalong gumaganda. At siya rin ay isang kilalang manunulat sa buong mundo. Talagang ipinagmamalaki siya ng pamilyang Reyes. Gusto talagang kurutin ni Mama ang iyong mga pisngi. Oo. Micaela. Kung siya ay ating sariling anak, perpekto sana. Pa. Noong buhay pa si Lolo, para mabayaran ang utang na loob, itinakda niya ang aking kasal, sa anak ng isang taga-nayon mula sa Baryo Liwanag. Ngayon ay malapit na ang araw ng kasal. Natatakot ako baka hindi na kita muling makita. Daniel, kailangan mong mag-isip ng paraan. Mahina ang pangangatawan ni Micaela mula pagkabata. Ang ganoong liblib at mahirap na lugar ay hindi niya matitiis. Ang ganitong kasunduan sa kasal ay maaari lamang tanggihan. Ma, pa, hindi. Ito ay kasunduang ipinangako ni Lolo bago siya pumanaw. Bilang kanyang apo, hindi ko ito mababali. Makakasira rin ito sa tiwala sa pamilyang Reyes. Kung kinakailangan, maaari tayong magpalit ng ikakasal. Ang pamilyang Reyes at pamilyang Santos ay matagal nang magkaibigan. Mas malakas pa ang pinagmulan ng pamilyang Santos. Ang matanda, noong nabubuhay pa siya, ay may kinikilingan. Ipinilit niyang itakda ang magandang kasal na ito para kay Andrea. Pinipilit ang ating Micaela na magpakasal sa bundok. Bukod pa riyan, si Miguel ay hindi talaga gusto si Andrea. Lagi niyang ayaw na ginugulo siya ni Andrea. Ang gusto niya ay palaging ang ating Micaela. Ang pamilyang Reyes ay hindi dapat dahil kay Andrea. Maputol ang suporta ng pamilyang Santos. Kaya, ipadala si Andrea sa bundok para maasa ang kanyang ugali. Pero si Andrea ay hindi pa nakaranas ng hirap mula pagkabata. Kung marinig niya ito, iyak at kagulo na naman ang gagawin niya. Sumasang-ayon ako na palitan ang kasal. Ano ba ang gusto mong gawin ngayon? Andrea, bakit ang payat-payat mo? Sa sanatoryo, kumakain ka ba ng maayos? Sabi ko na, pumapayag ako sa pagpapalit ng kasal. Ako ang magpapakasal sa bundok imbes na si Micaela. Ang paggamit ng aking sagisag panulat ay hindi nangangahulugang ikaw ang sumulat ng libro. Miguel, anong klaseng kalokohan ang sinasabi ni Andrea? Hindi ba sinabi ng ospital ng pag-iisip na gumaling na siya? Andrea, ang kapatid mo ngayon ay isang kilalang batang manunulat. Siya ang ipinagmamalaki ng buong lungsod dagat. Sa tingin ko, ang ospital ng pag-iisip, hindi sapat ang pagpapatupad ng mga patakaran. Dalhin mo na siya pabalik agad. Kung ipapadala mo ako sa ospital ng pag-iisip, sino ang magpapakasal sa bundok para sa kanya? Ginoo. Ginang. Ginoong Juan Santos. Binibini. Ito ay isang tao mula sa Baryo Liwanag. Sabi niya, si Ginoong Reyes at ang kanyang pamilya ay may kasunduan sa kasal. Palayasin mo siya, ang dumi-dumi. Ano itong maruming bagay na ito? Itapon mo. Sabi nila si Binibining Reyes ay isang kilalang manunulat. Maamo tulad ng tubig. Hindi masyado. Sabi ng mga magulang ko, kukunin nila si Binibining Reyes sa loob ng kalahating buwan. Sino ang kukuha ng kasunduang ito sa kasal? Ako, si Andrea Reyes. Kinakansela ko ang kasunduan sa kasal ko kay Miguel. Kusang loob ako. Magpapakasal sa bundok imbes na si Micaela. Hindi ako magsisisi. Bakit ko ba? Pakiramdam ay pamilyar ako sa babaeng ito. Andrea, huwag kang padalos-dalos. Sigurado ka ba na gusto mong tanggapin ang aking pagliligaw? Sa loob ng kalahating buwan, pumunta ka sa bahay namin. Saka kita pakakasalan. Kasunduan. Ihahanda ko ang mga pamamanhikan. Sa loob ng kalahating buwan, dadalhin kita bilang aking nobya. Umalis ka rito. Reyes. Andrea. Miguel, kung gusto niyang pakasalan yun, hayaan mo siya. Para naman, tayo na ang magpakasal, di ba? Andrea. Ang posisyon bilang asawa ng presidente ng grupo ng Santos ay nararapat lamang para sa isang katulad ni Micaela, isang kilalang manunulat. Siya ang karapat-dapat.
Tingnan mo ang itsura mo. Mula nang bata ka pa, ano bang nagawa mong mas maganda kaysa sa kapatid mo? Ang kapatid mo ngayon ay isang tanyag na batang manunulat. Ikaw naman, tingnan mo. Ikaw ay kahihiyan lang sa pamilyang Reyes. Andrea. Tigilan mo na ang pagiging matigas ng ulo. Napakagaling ng kapatid mo. Sa kanya kami umaasa para magbigay karangalan sa pamilya. Napakaganda ng kinabukasan ng pamilyang Santos. Hindi nila tatanggapin ang isang katulad mo. Hayaan mo na lang sa kapatid mo si Miguel, ha? Hello, publishing house po ba ito? Ito po ang manunulat na si Chloe. Kailangan ko po ng pabor sa Writers Forum. Pakiusap, patunayan ninyo ako. Ang kapal ng mukha ng pulubing yun. Naglakas loob pang pumunta sa lungsod dagat para magpakapit sa atin at gusto pa niyang pakasalan ng binibining Micaela natin. Ang kapal ng mukha ng pulubing yun. Umalis ka rito. Reyes. Ginoong Cruz. Hindi marunong tumingin ng klase ang pamilyang Reyes. Ang mga pamamanhika natin ay nagkakahalaga ng mahigit 1 milyon. Ni hindi man lang nila tinanggap. Kung alam lang nila na ikaw ang ulo ng pamilyang Cruz, ang pinakamayaman sa lungsod dagat. Magkakandara pa sila sa pagsisisi. Pero, hindi naman masama ang ideya mo. Ang pagpapanggap na mahirap. Para kanselahin nila ang kasunduan. Ang problema lang. Si Ginang Cruz ang #1 fan ng manunulat na si Chloe. Kaya naman ipinilit niya, napakasalan mo siya. Sino ang mag-aakala na isa pala siyang gold digger? Sino ang nagsabing kinansela nila? Umuwi ka at maghanda. Sa loob ng kalahating buwan, sumama ka sa akin para sunduin ang nobya. Ano? Sunduin ang nobya. Ano? Ginoong Cruz? Ginoong Cruz? Pumayag si Chloe? Ginoong Cruz? Pumayag nga talaga si Chloe? Imbestigahan mo ang mas batang binibining Reyes, si Andrea, hinala ko. Siya ang tunay na manunulat, si Chloe. Ang pagnanakaw ng aking pangalan ay hindi nangangahulugang ikaw ang sumulat ng mga libro. Ang isang katulad ni Micaela, isang gold digger, ay hindi makakasulat ng librong may lalim ng ang dagat. Tiyak na may iba pang kwento rito. Pumunta ka sa publisher. Sabi ni Micaela, nagpapanggap ka lang na ayaw mong kumain. Naghihintay lang na ako ang magpalamang sayo? Kung lalapit ka ngayon, magsisi ka at magmakaawa sa akin. Baka sakaling isipin kong maging nobya kita. Andrea. Huwag kang magmatigas. Kumain ka naman, sige na. Tay, nanay. Galit pa rin sa atin si Andrea. Bukas na ang forum ng mga manunulat. Natatakot. Ako. Andrea. Ang kapatid mo ang magre-representa sa pamilyang Reyes. Sa youth forum bukas. Magpakabait ka at manatili sa bahay. Huwag kang lalabas, okay? Micaela. Ano nang kinakatakot mo? Natatakot kang dumating ako sa forum ng mga manunulat at sabihin sa lahat na ako ang manunulat na si Chloe. Hindi ba? Andrea, hanggang kailan mo ba itong ipagdadamdam sa akin? Wala kang katuturang kausap. Andrea. Ang sagot ng publisher ay ipinadala sa bahay. Ako ang pumirma. Itong ugali mong pagsisinungaling mula pagkabata at itong pagiging paligsahan mo sa kapatid mo. Di mo ba mababago? Hindi ba pumasok sa isip mo na ang liham ng publisher ay para sa akin? Nakikita kong wala kang pagbabago. Ikulong siya at bantayan ng mabuti. Kung walang pahintulot ko, walang dapat magpalabas sa kanya. Opo, sir. Tay, nanay, may problema pa rin sa akin si Andrea. Gusto ko siyang kausapin ng maayos.
Binibining Andrea. Huwag niyo po akong sisihin. Itong isang iniksyon na ito ay magpapalabo sa isip mo at magpapaloko sa iyo buong araw. Kahit makawala ka at makarating sa forum, iisipin lang ng lahat na baliw ka. Isang taon na ang nakalipas. Si Micaela ang nag-utos sa iyo para gawin ito. Para ipasok ako sa mental institution. Andrea, nawala ba sa isip mo? Myrtle ito. Hindi mo ba sinabi na may sakit ako sa pag-iisip? Ang mga may sakit sa pag-iisip ay pwedeng pumatay ng walang legal consequences. Kaya bakit hindi? Patayin kita ngayon? Papa, Mama, tulungan mo ako. Mama, Papa, Buksan mo ang pinto. huwag mong bully ang kapatid mo. Buksan mo ang pinto. Ate. Micaela, kung papatayin kita ng ganito, at mawawala rin ang buhay ko sa proseso. Hindi sulit. Micaela, okay ka lang ba? Taye, sinubukan akong patayin ni Andrea. Nawawala na ba sa isip mo? Anong ginagawa mo, Daniel? Sinusubukan niyang patayin si Micaela. Kailangang dumalo si Micaela sa Writers Forum bukas. Si Micaela ang mukha ng Pamilyang Reyes. Gapiusan mo siya. Huwag mo siyang payagang lumabas ng kwarto. Opo, sir. Andrea, gusto kong makita kung paano ka makakapunta sa Writers Forum bukas. Pakawalan mo ako. Pakawalan mo ako. Anak, nakita mo ba ang asawa ng anak ko? Nakita ko. Paano siya sa pang-araw-araw? Masaya ako. Hindi ko inakala noon na ang pag-aayos ko ng kasal para sa'yo ay magiging ang magaling na manunulat na Chloe. Bukas, pupunta ang Chloe sa lungsod dagat, Young Writers Forum. Nandoon ang mga propesor mula sa mga top universities bilang presenter. Ako mismo ang magbibigay ng award sa minamahal kong asawa ng anak ko. Pwede kang sumama. Pero, ang Micaela ay hindi asawa ng anak mo. Huwag mong kalimutan. Ano ang ibig mong sabihin? Ang Micaela ay isang gold digger. At pinapalitan niya ng kapatid niya ang kasal. Ang gusto magpakasal sa akin ngayon ay Andrea. Nagpalit sila. Hindi ko inakala ang Chloe ay magiging gold digger din. Hindi dapat ganun. Gumagawa siya ng napakagandang mga libro. Paano siya? Ginang, ang publishing house ay nag-respond sa akin sa publishing contract na kumpirma ang identity information. Talagang hindi si Micaela. Si Andrea. Hindi talaga siya nagsisinungaling. Si Micaela pala ang totoo. Ano ang ibig sabihin nito? Ginang, ninakaw ni Micaela ang pen name. Ang tunay na Chloe ay Andrea. Nakilala ko si Micaela noong bata siya. Siya rin ang nagligtas sa Luis natin. Paano niya nagawa ang ganitong bagay? Ay, hindi. Ang pamilyang Reyes at Micaela. Hindi basta-basta papayagan ng Andrea na sumama sa event. Ingatan mo. Kahit anong mangyari, huwag palabasan ng siraulo. Hindi natin dapat hayaan siyang sirain ang reputasyon ng pamilyang Reyes. Opo, sir. Andrea. Pagkatapos ngayon, ang manunulat na Chloe ay ako, at ako lamang. Ang lahat ng mayroon mo, kasama ang iyong nobyo, Miguel, ay magiging akin. Ang tagapagbigay ng award ngayon ay Ginang Isabela Cruz, ang pinakamayaman sa lungsod dagat. Napakainggit ko sa binibining Maria Reyes. Siya ay napakaganda, napakatangi.
at napaka-admira ng ginang Isabela Cruz. Ang forum ay opisyal na magsisimula ngayon. Susunod, imbitahan natin ang manunulat na Chloe sa entablado para magsalita. Chloe. Sa librong ito, may isang pangalawang karakter na pinangalanang Samantha. Ang karakter na ito ay malungkot pero kompleto. Maaari mo bang sabihin sa amin tungkol sa iyong proseso ng paglikha? Noong ginagawa ang karakter na ito, naisip ko ang aking lola. Hindi ka ang manunulat na Chloe. Sa aking libro, walang karakter na pinangalan ng Samantha. Siya ay hindi ang manunulat ng librong ito. Ako. Siya ay hindi ang may akda ng librong ito. Ako. Bitawan mo ako. Hindi ako. Andrea, ano ang kalokohan mong ginagawa ngayon? May ideya ka ba? Ano ang klaseng okasyon ito? Tama siya. Sa libro, talagang walang karakter na nagngangalang Samantha. Ginang Isabela Cruz. Ang librong ito ay sinulat ko, 3 taon na ang nakalipas. Nakalimutan ko ang maraming karakter. Ang librong ito ay breakout novel ni Chloe. Nakalimutan. Iyan ay isang mahinang dahilan. Ginang Isabela Cruz. 1 taon na ang nakalipas. Ang kapatid ko ay nagtulak sa akin sa hagdan. Nauntog ang ulo ko. Ang memorya ko ay nagulo. At iyon ang dahilan kung bakit nakalimutan ko. Andrea ay isang lunatic lang. Lahat, huwag kayong maniwala sa kanya. Mayroon ako ng kanya, psychiatric diagnosis dito mismo. Ano? Siya ay talagang mentally ill. Ano? May sakit pala siya sa pag-iisip? Huwag kang matakot. Huwag mong hayaang maapektuhan kanila. Oo, may sakit sa pag-iisip si Andrea. Nasa mental institution siya, 1 taon na siyang nakakulong doon. Pumunta lang siya rito ngayon, para guluhin ang kapatid niya. Nagseselos na siya sa kapatid niya mula pagkabata. Mapapatunayan ko ito. Si Micaela ang siyang si Chloe. Hindi ka titigil hanggat hindi mo nakikita ang kabao. Di ba? Andrea, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Saka ka lang masisiyahan kapag nasira mo na ang kapatid mo, ganoon ba? Dahil lang sa nagpasya ko, natapusin ang ating engagement. At pakasalan ng kapatid mo. Ganito ka nakabagsik? Ang isang baliw na tulad mo ay hindi kailanman tatanggapin ng aming pamilyang Santos. Ang isang tulad ni Micaela lamang, isang babaeng may talino, ang karapat-dapat na maging aming manugang. Ginang Cruz. Huwag ninyong pakinggan ang kalokohan ng baliw na ito. Kamusta sa inyong lahat? Ako si Andrea. Ako ang may akda ng librong ito. Si Chloe. 1 taon na ang nakalipas. Inagrabyado ako ni Micaela. Nagsabuatan siya kasama ang aking pamilya, at ipinadala ako sa lugar na iyon. Sa nakaraang taon na ito, wala akong nailathalang bagong libro. Ginang Cruz, humihingi ako ng paumanhin. Siya. Baliw lang siya. Hayaan muna ninyong alisin ko siya. Ikaw, Anong karapatan mo na hawakan ng aking nobya? Ano ba ang estado mo? Nang ahas ka pang kausapin ako? Ginang Cruz. Isang maruming pulubi lang siya. Sumama siya kay Andrea, yung baliw, para sirain ang forum. Sino ang tinatawag mong maruming pulubi? Sinong tinatawag mong tambay? Siya ang pulubi mula sa Baryo Liwanag. Napakaduming pulubi. Siya ay kasabwat ni Andrea, yang siraulo.
Ilabas mo si Andrea, alisin mo yang siraulo. At alisin mo rin itong tambay, dito. Hindi siya, pulubi. Siya ang nobyo ko. Chloe. Ang tapang niyang babae. So sino sa kanila ang tunay na author, Chloe? Alam ng lahat na ang mas batang binibining Sofia Reyes, Andrea, ay isang ganap na siraulo. Lahat. Ako ay doktor mula sa mental hospital. Andrea ang pasyente ko. Nandito ako para kunin siya. Maaari siyang maging marahas kapag may episode siya. Mag-ingat kayo. Huwag kang matakot. Nandito ako. Walang makakaagaw sa'yo. Mentally ill nga talaga siya. Hindi siya ang manunulat na si Chloe. Isa lang siyang siraulo. Paano niya masusulat ang ganoong kahusay na libro? Eksakto. Itong taong may sakit sa pag-iisip, nandito lang siya para manggulo. Andrea, kung may sakit ka, magpagamot ka. Tigilan mo ang pagpapapansin dito. Binibining Maria Reyes. Sabi ko sa'yo, kung hindi ka magpapakabait, sa huli, babalik ka rin sa akin. Tara na. Anong pinagpapanggap ng isang may sakit sa pag-iisip? Umalis ka na lang. Sinira niya itong napakagandang symposium. Tama. Bumaba ka na lang. Ano pang hinihintay mo? Dalhin mo na siya. Ako. Hindi ako. Hindi ako baliw. Hindi ko. Huwag kang hamarang sa akin. Ako ang nobyo niya. Nag-apply ako para magkaroon ng Andrea, ng bagong psychiatric evaluation. Isang mahirap lang na manggagawa ako. Huwag kang makialam. Ginang Cruz, nahihiya ako. Ang kapatid ko talaga ay may sakit sa pag-iisip. Nasa psychiatric hospital siya, sa loob ng 1 taon. Ang pamilya namin, ang Cruz, may pinakamagandang psychiatric sanatorium sa lungsod dagat. Ang pinakamaganda sa buong bansa, at ang mga top psychiatric evaluation experts. Tawagin ang mga eksperto. Opo. Ginang Cruz, hindi na yan kailangan. Na-evaluate na siya. Ano ang kinakatakutan mo? Natatakot na ang evaluation ay magpapakita na wala siyang sakit sa pag-iisip. Sa lahat ng panahon, pinagkakasalahan mo siya. Binibini Reyes. Pinaghihinalaan ko. Hindi kayo mga doktor. Ginagamit mo ang pangalan ng psychiatric hospital para pigilan ng isang tao, tawagin ang pulis. Opo. Ginang Isabela Cruz. Kahit hindi siya may sakit sa pag-iisip, siya rin ay hindi ang manunulat na Chloe. Ako. Ginang. Kami ang mga magulang ni Andrea. Mapapatunayan namin ito. Si Micaela ang Chloe. Andrea, siya lang ay may sakit sa pag-iisip. Hindi mo pinaniniwalaan ang sarili mong anak, pero kinakampihan mo ang isang outsider. Hindi ka pa nga legal na asawa niya. Anong karapatan mo para makialam sa mga bagay ng aming pamilya? Noong mga panahon iyon, nang saktan niya ang kapatid niya. Lahat kami, nakita ang nangyari. Walang kailangan para sa psychiatric evaluation. Talagang hindi siya ang manunulat na Chloe. Nanay, hintayin mo lang hanggang dumating ang ebidensya. Sana ganito ka pa rin confident pagkatapos. Andrea, sino ang nakita mo? Anong kinakatakutan mo? Magpahinga ka. Mayroon tayong lahat ng oras sa mundo. Para tanggalin ang hypocritical mask mo. Maaari akong mag-testify. Ang manunulat na Chloe ay binibining Andrea Reyes. Ang manunulat na Chloe ay binibini Andrea. Galing ako sa panitikan ng Lungsod Dagat Publishing House, ang punong editor. Pumunta ako rito para magtestigo para sa kanya. Mapapatunayan ko, ang tunay na pagkatao ng manunulat na Chloe ay Andrea. Paano posible yon? Paano siya naging manunulat na Chloe? Siya lang ay spoiled rich girl. Paano siya makakasulat ng ganoong magandang libro? Imposible. Miguel, kadiri ka. Ano pa ang masasabi mo para sa sarili mo? Hindi totoo iyon. Kaya hindi nagsisinungaling ang Andrea. Siya talaga ay Chloe. Kaya ang Micaela ay kasuklam-suklam. Ninakaw niya talaga ang penning ng iba. Ang Micaela ay nagsisinungaling palagi. Kaya,
Ano ang tungkol sa mental illness ng Andrea? Pwede rin iyon maging fake. Dad, ang Andrea ay nag-set up sa akin ng may purpose. Hindi ako makakaharap sa kahit sino pa. Micaela, Andrea, tingnan mo ang ginawa mo. Kung may mangyari sa kapatid mo, lumayas sa pamilyang Reyes ng permanente. Andrea, ikaw talaga ang manunulat na Chloe? Miguel, lumayo ka sa akin. Nakakasuklam ka. ano naman kung siya ang manunulat na si Chloe? Ano naman ang importansya noon? Isa lang siyang baliw. Eksakto. Hindi natin pwedeng papasukin ang isang baliw sa pamilyang Santos. Ma'am. Officer, sinusunod ko lang ang utos ng pamilya. Wala akong kinalaman dito. Sasama ka sa amin. Chloe, handa ka bang sumama sa mga eksperto para sumailalim sa isa pang pagsusuri sa pag-iisip? Huwag kang matakot, nandito lang ako sa tabi mo. Ethan, Huwag kang kabahan, Chloe. Naniniwala akong wala kang sakit sa pag-iisip. Fan ako ng mga libro mo. pasensya na sa pag-abala sa iyo ngayong araw at sa iyong symposium. Chloe, may anak akong lalaki. Wala pa siyang asawa. Handa ka bang magpakasal sa pamilya namin? Sige ng Isabela Cruz yan. Ang pamilyang Cruz ang pinakamayaman sa bansa. Oo, kung magpapakasal si Andrea sa pamilyang iyon, ayos na ang buhay niya magpakailanman. Kapag ikakasal ka sa pamilyang Cruz, sa hinaharap, walang sino man ang maglakas loob ng mga api sa iyo. Pasensya na po, Ginang Isabela Cruz. Ang aking fiancé ay isang napakabuting tao. Kapag handa siyang pakasal sa akin, handa rin akong pakasal sa kanya. Mabuti. Mabuti. Tara na. Andrea, Kalimutan mo na. Kahit gaano karaming assessment ang matanggap niya. May mental illness siya. Kapag nalaman ni Ginang Isabela Cruz na may mental illness siya, hahamak siya. Tara na, anak. Micaela, huwag kang gumawa ng anumang bagay na padalos-dalos. ang Andrea ay talagang hindi binibigyan ng kanyang kapatid ng anumang paraan. Paano ako nakapagbigay ng buhay sa ganitong bagay, Micaela? Ang Andrea ay ang manunulat na Chloe. Bakit mo nilinlang ang lahat? Papa, Mama, Miguel. Ang librong ito ay talagang sinulat ni Andrea. Pero sinabi niya sa akin 1 taon na ang nakalipas na may social anxiety siya at ayaw niyang dumalo sa anumang event, kaya niya ako hiniling na kunin ang kanyang lugar. Kaya, pinapante niya si Micaela na magrepresente sa kanya sa mga event. At pagkatapos ay publiko niyang inapi si Micaela. Masyado siyang mapagplano. Ang aming pamilyang Reyes ay hindi maaaring nakapagluwal ng ganitong masamang bagay. Ang pamilya natin, ang mga Reyes, ay hindi kailanman makakagawa ng taong ganito kasama. Siguro ay galit na sa akin, si Ginang Isabela Cruz. Hindi na ako makakapagpatuloy pa. Huwag kang mag-alala, Micaela. Na-evaluate na natin siya dati. May sakit siya sa pag-iisip. Ngayon, pagkatapos ng muling pagsusuri, may sakit pa rin siya sa pag-iisip. Kapag lumabas na ang resulta, si Ginang Isabela Cruz ay tiyak na madidismaya sa kanya. Huwag kang mag-alala. Tama iyan, Micaela. Si Andrea ay baliw na ngayon sa loob ng 1 taon. Tiyak na hindi na siya makakasulat ng magagandang libro pa. Kapag bumalik siya, kakausapin ko siya. Papaniwalain ko siyang ibigay sa iyo ang kanyang pangalang pampanitikan, okay? Talaga ba, Ma? Micaela, tumawag lang sa akin, ang tatay ko. Sabi niya, ang kumpanya natin, ang grupo ng Santos,
ay nakapasok na sa huling yugto ng pagbid para sa proyektong museo ng pamilyang Cruz. Pero kung si Andrea ay papayag na ibigay sa iyo ang kanyang pangalang pampanitikan, madadala kita sa lugar ng pagbid sa mga susunod na araw at ipapaliwanag ng maayos ang mga bagay kay Ginang Isabela Cruz. Salamat, Miguel. Tumigil ka dyan. May kapal ka pa ng mukhang mag-apply para sa bagong pagsusuri sa pag-iisip, hindi ka ba nahihiya? Dinudungisan mo ang pangalan ng pamilyang Reyes. Hanggang sa pamilyang Cruz, Andrea. Talagang hindi namin alam na ikaw pala ang manunulat na si Chloe. Pero malinaw na may sakit ka at ibinigay mo na ang iyong pangalang pampanitikan kay Micaela. Kaya bakit mo kailangang sirain siya? Kay gandang pamilya na mapagmahal at maalaga. Tama na. Ngayong, alam na ni Ginang Isabela Cruz na may sakit ka sa pag-iisip, tiyak na hindi na siya muling makikipag-ugnayan sa iyo. Kaya ito ang gagawin mo. Ibibigay mo ang iyong pangalang pampanitikan sa kapatid mo ngayon din. Hindi ko ibibigay sa kanya ang aking pangalang pampanitikan. Dahil pinagpasyahan kong kunin ang kanyang lugar at magpakasal sa liblib na nayong iyon. E di kayong lahat ay may utang sa akin na dote. Hanggang ngayon, humihingi ka pa ng dowry. Isang kaiyahiyang lunatiko ka. Ngayon, ang pamilyang Cruz, ang pinakamayaman sa bayan. Alam na may sakit ka sa pag-iisip. Ang pamilyang Reyes, walang anak na babae na katulad mo. Ang dowry na ito, akin na ito. Simula ngayon, ako, Andrea, putulin ang lahat ng ugnayan ng magulang at anak sa pamilyang Reyes. Mula ngayon, kung mahirap o mayaman, wala tayong koneksyon. Andrea, gusto mong putulin ang ugnayan sa pamilyang Reyes? Naghuhukay ka ng sarili mong libingan. Andrea. Huwag kang maging impulsive. Mama. Hindi ka na ang aking ina. Simula nang pumasok ang Micaela sa pamilyang Reyes. Naging ina mo siya. Hindi mo ba maibigay sa kapatid mo? May sakit ka na sa pag-iisip. Walang publisher na gustong kunin ang libro mo. Ang pen name mo ay nasayang. Mas mabuting ibigay mo ito sa kapatid mo, okay? Simula pagkabata, binigyan ko siya ng daan sa lahat. Pati ang fiancé ko. Hindi ba sapat na? Napaka-protective mo sa Micaela. Baka, siya ang illegitimate daughter mo? Tumahimik. Andrea, ikaw, may sakit ka sa pag-iisip. Ginoong Juan Santos. Ginang Elena Reyes. Ito ay evaluation ng pinaka-authoritative doktor sa lungsod dagat. Ako, wala ako sa sakit sa pag-iisip. Paano mo matawag ang iyong ina? Na Binibining Maria Reyes. Ako ang iyong ina. Ang ulat na ito ay hindi tama. Noong nagkaroon ka ng mga episode, kami ay nandoon lahat. Papa, Mama, Andrea, ay hindi magdadala ng peke na ulat dito, hindi ba? Andrea, talagang lumakas ang iyong loob. Natuto ka pang magpeke ng mga dokumento. 1 taon na ang nakalipas. Siya iyon. Micaela. Inutusan ang maid. Nalagyan ng droga ang aking pagkain ng matagal. Iyon ang nagpagalit sa akin. Andrea, ano ba ang ginawa ko sa iyo? Bakit mo ako isinangkot? Tigilan ang pagsasalita ng kalokohan. Mas batang binibini. Binyuli mo ang binibini sa bawat pagkakataon. At ninakaw pa ang mga bagay niya. Paano mo siya isinangkot ngayon? Kung kalokohan man o hindi, maaari mong ipaliwanag iyon sa pulis. Simula ngayon, ang taga-suporta ni Andrea ay ako. Ikaw ay isang manggagawang migrante lamang. Ang pinakamababa sa lahat. Paano mo naglakas loob magsalita ng malaki? Kung gusto kong tapusin ka, walang kahirap-hirap. Binabalaan ko ka. Huwag mong patuloy na pilitin ang mga limitasyon ko. At saan nga ba ang mga limitasyon mo?
Tigil. Sumama kayo sa amin. At makipag-ugnayan sa investigasyon. Hindi ako ang gumawa. Si Andrea ay baliw. Nagsasabi ng kalokohan. Kami ay nagsasagawa ng legal na paghahanap. Makipag-ugnayan po. Andrea. Ikaw at ang walang pera na lalaking ito, ginulo ang buong bahay. Lahat para sa pera, tama ba? Andrea, ginagamit mo ito para lokohin ako, para lang manloko ng pera sa pamilya. Alin ang tunay mong anak? Andrea o Micaela? Ito, ang lason na nagpapabaliw sa tao. Ikaw, wala kang natitirang pagtatalo. Sumama kayo sa amin. Andrea, iligtas mo ako. Andrea, ginawa ko lahat ng sinabi mo. Micaela, ikaw ay tunay na mapanira, parang ahas. Ang pamilyang Reyes ay tumanggap sa'yo dahil sa kabaitan, pero ikaw ay nag-utos sa katulong para lasunin ang sarili mong kapatid. Micaela, ano ba ang nangyayari? Nanay, hindi ganoon. Yayawang, may anak kang lalaki, nag-aaral sa abroad, di ba? Para sa kapakanan ng anak mo, paano mo nagawa ito? Anong lakas ng loob mong suruan kami? Ako lang ang may gawa nito. Mas batang binibini. Spoiled at unreasonable siya. Lagi niyang inaapi ang binibini. Hindi ko na matiis. Anong lakas ng loob mong saktan ng anak ko? Andrea. Hindi talaga alam ni nanay. Hindi ko alam na ang yaya ang may gawa nito sa'yo. Andrea, ang yaya ang sumakit sa iyo 1 taon na ang nakalipas. Noong pumunta ako sa mental hospital, noon, bakit hindi mo sinabi sa akin? Sabihin sa'yo, hindi ba ikaw ang nagsabi sa mga tao sa mental hospital na kontrolin ako? Para tumigil akong magkagusto sa'yo. Para tumigil akong dumikit sa'yo. Hindi ba? At, alam mo ba kung paano nila kinontrol ako? Itinali nila ako. Pinasubo nila ako ng gamot at binigyan nila ako ng electroshock therapy. Hindi. Hindi ko ginawa yun. Miguel, matagumpay mong ginawa akong may sakit. Andrea, noong ipinadala kita sa mental hospital, gusto ko lang magpakabait ka. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano, okay? Alam ko. Para sa akin ka talaga umaarte. Kaya ngayon, tinatawaran mo ako, tama ba? Ang nakakadiri. Nakakadiri nga talaga, umalis na tayo. Hindi pa siya pwedeng umalis. Pinahahalagahan ni Ginang Isabela Cruz ang manunulat na si Chloe. Ngayon, buong internet ay nagsasabing, si Chloe ay si Andrea. Hindi si Micaela. Natatakot akong maapektuhan ng pakikipagtulungan ng dalawang pamilya. Ang pamilyang Santos at ang pamilyang Reyes ay hindi kayang mawalan ng pagkakataon na makipagtulungan sa pamilyang Cruz. Kapag na-offend natin ang pamilyang Cruz, pareho ang ating mga pamilya, ay hindi magkakaroon ng kapayapaan. Andrea, kailangan mong agad na magdaos ng paglilinaw na forum. Isang malaking katawa-tawa lang ito. Si Chloe ang kapatid mo. Ang aking pamilyang Reyes ay bibilhin ng copyright ng lahat ng iyong mga akda. Ikaw ang magiging ghostwriter ng kapatid mo habang buhay. Ang aking pamilyang Reyes ay magbibigay din sa iyo ng malaking halaga ng pera para manatili ka sa Baryo Liwanag at hindi magutom kasama nitong pobreng lalaki. Ang kapal ng mukha ng pamilyang Reyes ninyo. Talagang nakakagulat. Andrea, palaging sensitibo ang kapatid mo. Kung magpapatuloy ka sa paggulo ng ganito, hindi na niya kakayanin ang buhay. Bakit hindi mo na lang ibigay sa kanya ang pangalang pampanitikan? Sana'y hindi mo pagsisihan ang desisyon na ginawa mo ngayon. Tatay, tito, tita, huwag ninyong pagmakaawaan siya. Wala akong pakialam sa pangalang pampanitikan na ito. Kilala ko ang sariling pamangkin ni Ginang Isabela Cruz, si Rafael. Mabuting kaibigan ko siya. Pinsan mismo siya ni Ginoong Carlos Cruz.
Kapag nagbidding na ang proyekto ng museo, papakilala niya kami sa pamilyang Cruz. Pagkatapos ng lahat, ang grupo ng Cruz ay pinamamahalaan pa rin ni Luis. Micaela, kung kilala mo ang sariling pamangkin ni Ginang Isabela Cruz, makakahinga na ako ng maluwag. Gayunpaman, malapit na siyang ikasal sa ilang liblib na lugar. Ano naman kung sikat na manunulat siya? Hindi na niya kailanman mababago ang buhay niya. Ganoon ba? Isang hamak na tulad mo. Malamang hindi mo makikita ang isang miyembro ng pamilyang Cruz sa buong buhay mo. Ginoong Juan Santos. Desidido ang pamilyang Santos na manalo sa bidding na ito. Kung ang pamilyang Santos ay magtatagumpay ngayon, magpapakasal ako kay Micaela. Doon mismo. Miguel, tiyak na makakamit ko ang kooperasyong ito sa pamilyang Cruz. Kung ang pamilyang Santos ay nagpaplano mag-propose sa kanya sa bidding, di ako naman ang mag-propose sa'yo, doon din. Tatay, nakakatawa talaga ang sinabi niya. Malamang hindi niya alam kung ano ang bidding. Akala mo ba talagang makakapasok ang isang taga-probinsya tulad mo sa mismong bidding venue? Uwi na lang tayo sa Baryo Liwanag. Pagdating ng panahon, tiyak na bibigyan kita ng isang malaking sorpresa. Pati na rin sila. Hindi na kailangan ng ganoong karangyaan. Basta gusto mo akong pakasalan. Sasama ako sa'yo pabalik. Eddie, pagdating ng panahon, gusto kong makita kung makakapasok ka nga ba sa bidding venue na yun. Narinig ko na ang bidding venue ay nangangailangan ng proof of funds, di ba? Edi itong hamak na to ay malamang hindi makakapasok. Huwag mo na silang pansinin. Tara na. Talagang siya ang bida ngayon. Akala niya talaga. Dahil writer siya, makakapasok siya sa auction, kasama yung pulubi. Kung wala kang assets na nagkakahalaga ng 100 milyon, hindi ka nga makakapasok sa harapang pinto. Tay, kung talagang dadalhin ni Andrea yung walang kwentang yun, sa auction, talagang ikakahiya niya, ang pamilyang Reyes. Huwag kang mag-alala. Kung maglakas loob siyang pumunta at tayo ikahiya, maglalakas loob din akong ipahayag ng publiko. Napuputulan ko na ang lahat ng ugnayan namin bilang magkadugo mula noon. Kung mabuhay siya o mamatay, wala na yun sa atin. Daniel, hindi mo pwedeng gawin to. Anak mo pa rin siya, sa huli. Ikaw ang may kasalanan nito sa pagpapalaki sa kanya, at ikaw pa ang may ganang magtanong sa akin? Andrea, kahit malaman ng lahat na ikaw ang tunay na writer na si Chloe, ano naman? Ang mga magulang mo at ang nobyo mo ay nasa panig ko. Sinabi ko sa'yo na humanap ng masikip na upahan. At ganito ang ibinigay mo sa akin. Gusto mong magpanggap na mahirap, kaya hindi ba dapat humanap ako ng lugar na bagay sa totoong estado mo? Andrea, dito kahit na, medyo mahirap ang mga kondisyon. Pero, Okay lang. Mas mabuti pa ito kaysa sa mental hospital. Bukod pa riyan, pwede nating ayusin ito at magiging maayos na. sasama ako sa'yo. M. Wow! Mula pagkabata, kami ay nakita ang aming binatang amo na si Ginoong Carlos Cruz, na hindi kailanman nagtaas ng daliri. Ngayon ay aktual na gumagawa ng gawaing bahay mismo. Ang pagganap na ito, talagang todo bigay siya. Ginoong Carlos Cruz, dapat mo talagang itigil ang pagtatago ng iyong pagkakakilanlan. Paano kung magalit si Binibining Maria Reyes? At kanselahin ang kasal? Andrea, itigil mo muna ang pagtatrabaho. May kailangan akong sabihin sa'yo. Sa totoo lang, ako.
Nakikipasok ka. Tirahan ang tawag mo dito. Andrea, pinapasundan ko kayong dalawa. Akala ko kayo at siya ay titira sa isang disenteng lugar. Lumalabas. Kahit ang buhay ng ordinaryong tao, malayo ka pa riyan. Buti na lang pumayag siya sa napagkasundo ang kasal. Kung ikaw ang papakasal sa isang dukha, siguradong sawi ka. Ang lolo mo talaga. Ang labo. Siya ang may utang na loob. Ngayon ikaw ang pinagbabayad niya. Pinag-isang dibdib ka sa ganyang klaseng kasal. Dahil nga dukha siya. Kaya gusto akong ipakasal sa kanya ng matanda. Pero hindi niya inakala na ang pakakasalan ng dukhang ito ay ang pinakamamahal niyang apo, si Andrea. Nababaliw na ba kayo? Lumabas kayo. Kasalanan ko't pinapasok ko pa ang dalawang asong ito. Aalis na ba kayo o hindi? Lumabas kayo. Kayo ang dapat lumabas. Kayong dalawa, paumanhin. Hindi ko na kayo maaaring paupahin dito. Hindi ko na kayo maaaring paupahin dito. Dahil ang binibini ay nag-alok ng 10 beses sa upa. Labag iyan sa kontrata. Iyon ay paglabag sa kontrata. Ang ganitong klaseng basura ay may mga tao pa ring nagmamadali para magrenta. Iyon ay paglabag sa kontrata ng landlord. Kailangan nilang magbayad ng penalty sa amin. Dadala ko kayo para makakain ng masarap. Talagang naive kayo. Akala mo gusto ko lang agawin ang apartment na ito. Galing kayo sa probinsya. Kaya dapat bumalik kayo sa probinsya. Hanggat magstay kayo sa lungsod dagat kahit isang araw pa. Garantisado ko na. Walang kahit isang pamilya o hotel ang maglakas loob tumanggap sa inyo. Micaela, Ayos lang, binibining Maria Reyes. Huwag kayong magyabang. Natatakot ako kapag nabigla kayo sa mukha mamaya. Masakit iyon. Kung hindi mo ako pinaniwalaan, subukan mo. CJ, magstay kami sa Hotel Orquídea na nasa grupo ng cruise. At tingnan kung may kakayahan kang pigilan kami. Isa ka lang migrant worker. Hindi mo alam kung gaano kamahal ang Hotel Orquídea, di ba? Sa isang buwan mong sahod, hindi mo kayang magstay doon. Micaela, hindi ka na nagpapanggap. Ibigay mo sa kanya ang agreement. Binibining Maria Reyes. Narinig ko na binigay mo sa pamilyang Reyes ang disownment letter. Dahil pinili mong putulin ang relasyon. Signahan mo ang agreement na ito para voluntaryong iwan ang inheritance mo sa pamilyang Reyes. At pati ang mga calligraphy, paintings, antiques, at ang mansion sa pangunahing lokasyon ng city center na iniwan ng matanda para sa iyo. Salamat sa paalala. Ang pamilyang Reyes mo ay may malaking utang pa sa akin. Salamat sa pagpapaalala sa akin. Andrea, Bilis. Salamat, Flo. Saang hotel tayo magstay? Libre. Salamat, Flo. Kami ay sa bahay na lang titira. Doon na kami titira pagkatapos naming ikasal. Libre. Andrea, ibabahagi mo ba ang naiwan sa iyo ni Lolo sa taong ito? Siya ang nobyo ko. Pagkatapos nating ikasal, lahat ng meron ako ay maibabahagi ko sa kanya. Wala kang pakialam. Ano? Gusto mong maging palamunin? Hindi ka ba natatakot sa sasabihin ng mga tao sa inyong baryo? Anong sinasabi mo? Ang asawa ko ba ang gustong magsustento sa akin? Masaya na ako. Sige. Andrea, maghintay ka lang. Pagsisisihan mo ito. E di maghintay kami. Tingnan natin kung sino ang magsisisi. Paalam. Andrea. Sa totoo lang, Okay lang. Hindi ko ikakansela ang kasal. Dahil lang mahirap ka. Bukod pa riyan. May naiwan sa akin si Lolo na property. At iba pang mana. Sapat na iyon para sa ating dalawa. ang ibig kong sabihin ay, Huwag kang magsalita. Okay lang. Sa ngayon, kailangan nating bawiin ang lahat ng sa akin. Tara na. Nakikita mo ba ang bahay na iyan? Doon ako nakatira noong bata pa ako. Hindi ba maganda? Ito ang tirahan ni Binibini Micaela. Kung walang pahintulot niya, walang sino mang pinapapasok.
Parang si Micaela ay nahilig sa ugali ng pag-squat sa bahay ng iba. Ang property na ito ay ipinamana sa akin ng lolo ko. Ano ngayon? May mental issues ka. Lahat tungkol sa iyo ay pinagpapasyahan ng legal guardian mo. Ang tatay mo ay ibinigay na ang bahay na ito sa binibini Micaela para tirhan. Parang hindi sinabi sa iyo ni Micaela. Nagkaroon na ako ng bagong psychiatric evaluation. Ang resulta ay walang mental illness ako. Ang property na ito ay akin. Walang sinumang makakaagaw. Naiintindihan mo? Tara na. Kunin lahat ng gamit ni Micaela at ilabas dito. Kunin mo. Pati ang shabby bag na ito, kunin mo. Andrea, ano ang ginagawa mo? Bakit mo itinapon lahat ng gamit ng kapatid mo? Ito ay ibinigay sa akin ng lolo ko. Ano ang problema sa pagtatapon ko ng gamit niya? Nakaputol ka na ng ties sa pamilyang Reyes. Ang bahay na ito, hindi na sa'yo. Ibinigay ko na ang bahay na ito sa kapatid mo bilang bahagi ng dowry niya para sa kasal niya kay Miguel. Nanay, tatay, sumusobra na si Andrea. Andrea, lalo kang nagiging baliw araw-araw, kapatid mo siya. Nanay, sana hindi mo ito pagsisihan. Ituring mo siyang parang sarili mong anak. Tigilan mo na ang pagsasayang ng iyong hininga sa kanya. Ikaw, ngayon, umalis ka na dito kasama nitong lalaking ito, lumabas ka. Nagdesisyon na ako na ibigay ang bahay na ito sa kapatid mo. Tingnan natin kung sinong may lakas ng loob na hawakan siya ngayon. Lahat ng gamit ni Micaela, itapon mo lahat ngayon. Ang sahod ngayon, dodoblehin ko. Andrea, kung may sakit ka, magpagamot ka. Bitawan mo. Bitawan mo ang kapatid mo. Bitawan niyo silang dalawa, kayo. Andrea, alam kong nagpapakatampo ka lang. Basta makapunta ka lang sa bidding event ng grupo ng Cruz. Basta sabihin mo lang sa akin ng isang bagay, na nagkamali ka, humingi ka ng tawad sa akin ng harapan, at kay Micaela at sa mga magulang niya. Saka kita mapapatawad. Mahal na mahal ako ni Andrea. Paano siya posibleng pumayag na palitan ng kasal? Isa lang ito sa mga maliliit niyang kalokohan. Nagpapahirap lang. Bigyan mo lang siya ng paraan. At tiyak na kukunin niya yon. Huwag kang mag-alala. Tiyak na pupunta ako doon. Alam ko na nga. Nagpapahirap ka lang sa akin, di ba? Ikaw, Nakapangalan sa akin ang bahay na ito. Kung magpapatuloy kang magkakagulo, tatawag ako ng pulis. Kapag dumating ang media, tingnan natin kung sino ang magmumukhang tanga. pupunta ka talaga sa kasal niya. Siyempre naman, talagang pupunta ako. Hindi ba't sinabi niya, kailangan ng patunay ng pondo para sa bidding. Binigyan ako ng lolo ko ng ari-arian na nagkakahalaga ng 100,000,000. Pagdating ng panahon, tiyak na makakapasa tayo para mabigyan sila ng malaking sorpresa. Nga pala, kailangan kong ipaayos mo ang paternity test para sa akin. Sige. Ibig mong sabihin, hindi ba anak ng benefactor ng tatay mo, si Micaela? Anak siya sa labas. Hindi na ako makapaghintay na makita ang reaksyon nila kapag lumabas ang sikretong ito, lalo na ng nanay ko. Ilang taon na niyang pinagmamalaki ang anak ng kabit ng asawa niya. Nagluluto ang Ginang Cruz. May masarap na amoy. Magpapahain siya sa akin? Puro pagkain lang ang iniisip mo. Ano ang nangyari sa mental hospital? May progreso ba sa investigasyon? Ang doktor na nagkasakit sa Ginang Cruz, peke lahat ang kanyang mga credentials. Hindi siya doktor talaga. Pinagmamatyagan siya ng mga tao natin, gaya ng iniutos mo. Hindi namin siya pagbibigyan. Bantayan mo ang Micaela. Tiyak na hahanap siya ng doktor. Magtipon ng matibay na ebidensya
Ang regalo para sa pamilyang Reyes, ang dowry. Kailangan kong maihatid ito ng maayos. Naintindihan. Baliw ka ba? Sino ang nagutos sa iyo na kontaken ako ng ganito? Wala akong choice. Nagpunta sa pulis ang Andrea. Nag-iimbestiga sila ngayon. Kapag na-trace nila ako, tapos na tayo pareho. Ikaw ang nagsabi sa akin na, Ingatan mo ang sinasabi mo. Micaela, ano ang punto ng sinasabi mo ngayon? Kasama tayo sa ganito. Ikaw ang nakalason sa Andrea. Ikaw ang nagpabaliw sa kanya. At ikaw ang nagsabi sa akin na mag-impersonate ng psychiatrist. I am present siya. Abuse siya. Electrocute siya. Ginawa ko lahat. Nandito lahat ng ebidensya na ikaw ang nag-hire sa akin para gawin ito. Nandito lahat sa akin. Kung hindi mo ibibigay ang pera, at hindi mo ako papayag ang makaalis ng ligtas, pareho tayong mamamatay. Huwag mo akong ipitin. Hindi ako magdadalawang isip na may kasama akong mamatay. Ibibigay ko sa iyo ang pera. Pero may isa pang bagay na dapat mong gawin para sa akin. Hindi ko inakala na balang araw, magkakaroon ako ng pamilya at makikisama sa isang taong hindi ko kilala. At hindi ako magkakaroon ng problema. At wala talaga akong problema. Ang manunulat na Chloe ay nakatira sa maliit na bahay na estilo ng kanluran. Narinig ko na may sakit din siya sa pag-iisip at ang buhay niya ay ganap na magulo. Nagwasak ng pamilya. Chloe ay nagwasak ng pamilya. Walang hiya. Lumabas. Lumabas. Nagwasak ng pamilya, lumabas. Walang hiya, lumabas ka. Hello. May nag-post siguro ng mga indecent photo online ng ginang Isabela Cruz. Sinasabi niyang ginanyak siya, isang taong may asawa, at desperado siyang maging kabit. Ngayon, buong internet ay nagkakaisa sa pagkondena sa ginang Isabela Cruz. Ang libro niya, The Great Sea, ay naapektuhan din, at pansamantalang tinanggal sa mga tindahan. Bumalik ka sa iyong kwarto. Ako ang bahala rito. Magtiwala ka sa akin. Pigilin agad ang balita at mga trending topic. Alisin mo ang lahat ng ito. Puta, lumabas ka rito. Sino ka kay Chloe? Desperado siyang maging kabit. Ito'y lumalabag sa kaayusan at moralidad ng publiko. Alam mo ba yan? Ako ang nobyo ng manunulat na si Chloe. Naniniwala ako sa aking magiging asawa. Sa ika-27 sa pagbibiding ng grupo ng Cruz, nandoon ako upang ibunyag ang buong katotohanan sa lahat. Ang pagbibiling ng grupo ng Cruz, iyon ay isang komersyal na kaganapan. Hindi tayo makakapasok. Sinusuri nila ang iyong mga ari-arian. Ang proyektong ito ng grupo ng Cruz ay magiging bukas para sa lahat. Kaya nga ba niyang impluwensyahan ang pagbibiling ng grupo ng Cruz? Sino ang nakakaalam? Gayunpaman, sinabi niyang pwede tayong pumunta, kaya tayo pumunta sa ika-27 at ating tingnan kung ano talaga ang katotohanan. Kailangan mong paniwalaan ako. Hindi ko ginawa. Talagang hindi ko ginawa. Andrea, ang mga taong tunay na nakakaintindi sa'yo, hindi nila kailangan ang mga paliwanag mo. Ang mga paraan ni Micaela ay napakababa. Pang mga cheap trick lang, ang alam niyang gamitin para saktan ka. Pero wala akong pakialam. Kahit anong trick gamitin ni Micaela. Ang mga magulang ko lang ang iniintindi ko. Pero, ako ang kanilang anak. Bakit nila tutulungan ng isang outsider? Huwag kang matakot. Ang mga taong nanakit sa atin, isa-isa babagsak sila. Halika.
may magandang balita ako. Nakuha na ang resulta ng paternity test. Ang tatay mo at Micaela ay biological father and daughter. Ang Micaela ay hindi, anak ng isang benefactor. Gaya ng inaasahan ko. Tama ang hula ko. Kaya ang Micaela ay illegitimate daughter ng tatay ko. Kaya nga, napakabias ng tatay ko. Wala siyang pakialam kung mabuhay ako o mamatay. Miguel, napakahalaga sa pamilya ninyo ang kasalukuyang tender ng grupo ng Cruz, di ba? Kumpiyansa ka bang mananalo kayo sa bid na ito? Kumpiyansa ka bang mananalo kayo sa bid na ito? Syempre naman, confident si Miguel. Tingnan mo kung sino ang dinala ko. Ako si Rafael. Kasama ako sa grupo ng Cruz. Pinsan ako ni Luis. At si Ginang Isabela Cruz ang tiya ko. Ikinagagalak kitang makilala. Huwag kang mag-alala, sobrang minamahal ako ng pinsan ko. Kapag nagbigay ako ng salita, tiyak na isasaalang-alang niya yon. Magaling, Micaela. Sa pagkakataong ito, talagang malaking tulong ka sa pamilyang Santos. Terena. Mga kasama. Magtagay tayo. Para sa ating kaibigan na si Rafael. Para sa isang matagumpay na pakikipagtulungan. Nandito ka na pala. Ang ganda-ganda ng ating anak. Miguel, huwag kang mag-alala. Nakausap ko na si Rafael. Pinsan siya ng CEO ng grupo ng Cruz. Mabuti. Pinsan. May kaibigan ako. Mula sa grupo ng Santos. Sasali rin siya sa club ngayon. Pwede bang gawin mong eksepsyon? At ibigay sa kanya ang proyekto? Hindi. Anong klaseng basura ang makakapasok dito? Ano? Akala mo dahil lang suot mo ay Amerikana, CEO ka na. May mga taong nagkukunwang tao. At akala nila, tao sila. Andrea, kumain ka ba ng maayos nitong mga nakaraang araw? Nakikita mo? Lahat ito ay dahil sinubraan mo siya. Mula ngayon, ituturing na lang natin siyang patay. Magtutuon na lang tayo ng pansin sa pagiging mabuti kay Micaela. Ang pagpasok sa bidding venue ay nangangailangan ng verification ng kapital. Paano ka nakapasok, Miguel? Kami ay may utang na loob sa iyo at kay Micaela. Ang grupo ng Cruz ay inanunsyo kagabi na kahit sino ay maaaring pumasok sa venue. Kahit na sinong journalist o media outlet. Kahit isang pulubi sa kalye ay makakapasok. Mukhang ang mga salita ni Rafael ay may epekto. Pagkatapos ng lahat, pinsan siya ng CEO ng grupo ng Cruz. Andrea, alam kong pumunta ka rito para sa akin. Kung ganoon, sa harap ng lahat ng reporters, humingi ka ng tawad kay Micaela dito at ngayon. Huwag kang mag-akala ng mali. Sinasabi lang ni Miguel na humingi ka ng tawad. Pinapatawad lang niya ang kabastusan mo. Hindi ibig sabihin nun gusto kanyang pakasalan. Huwag kang mag-akala. Sa tingin ko, kayong dalawa ang nag-aakala. Andrea, hanggang kailan mo pa ba gustong magmatigas ang ulo? Kailangan ba talagang ganyan ka para lang mapansin kita? Honey, ano ba ang iniisip mo? Pinayagan mo si Rafael na buksan ng patakaran. Tingnan mo ang nangyayari ngayon. Ngayon, kahit sinong Juan, Pedro, at Pablo ay makakapasok na. At tingnan mo itong kahabag-habag na lalaki. Nagsuot lang ng Amerikana. Akala mo kung sino na. Buti na lang at pinalitan ni Micaela ang kasal. Kung hindi, ito ang mapapangasawa niyang probinsyano. Baka mahirapan siya sa buhay. Lahat.
May konting oras pa bago magsimula ang bidding meeting. Ako si Miguel. Habang nandito ang lahat, gusto kong mag-propose sa magiging asawa ko. Pakakasalan mo ba ako? Micaela, pakakasalan mo ba ako? Oo. Miguel, sobra mo talagang pinagbibigyan si Micaela, di ba? Naalala ko, ang singsing na ito ay mahigit 10 milyong dolyar ang halaga. Hoy, Andrea. Di ba sinabi ng fiancé mo na magpro-propose siya sa'yo ngayong araw? Ano, hindi siya naghanda. Wala kang pakialam. Probinsyano, nag-propose sa ganitong lugar. Ano ba yan? Habang pinapanood ng mga reporter. Anong singsing ang maaari niyang ibigay? Marahil ay isang murang silver lang. Andrea, 星辰， pakasal sa akin. Kaya, maaari akong magkaroon ng damdamin para sa iba, bukod kay Miguel. Para sa mas mayaman o mas mahirap. Magandang pagkikita. Ginang Cruz. Hindi ba yan ang natatanging pyesa ng pinakamahusay na designer sa mundo? Ayon sa opisyal na website, ang singsing na ito ay binili ng presidente ng grupo ng Cruz para sa napakataas na presyo ng 150 milyon. Probinsyano, gamit ang peke para sa proposal. Hindi man lang nag-research. Andrea, masigasig ka talaga para gawang tanga ang sarili. Hindi ba natatakot kang mag-offend sa grupo ng Cruz? Andrea, ang kahabag-habag na loser sa harap mo, marahil ay hindi alam ang brand. Kaiya-hiya, umalis ka na ngayon din. Andrea, pwede kang maging mahirap, pero wag kang gagamit ng peke. At ang mas malala pa, peke ito, ng singsing na ginamit ng CEO ng grupo ng Cruz para mag-propose. Ngayon ang bidding event ng grupo ng Cruz. Naiintindihan mo ba? Kung sakaling may ma-offend ka. Andrea, kailangan mo bang makipagkompetensya sa kapatid mo tungkol dito? Ganito ka magpapahiya sa sarili mo? Nandito na ang lahat ng reporters. Magpakabait ka. Umuwi ka muna. Humingi ka ng tapat na paumanhin mamaya at kakausapin ko ang mga magulang mo para payagan kang makabalik sa bahay. Talagang kaiya-hiya. Ang singsing ay sumisimbolo sa pangako ng dalawang tao sa kanilang pag-aasawa. Hindi para ihambing sa halaga nito. Ang pagsuot ng mumurahing imitasyon tulad nito ay paglabag sa karapatang ari. Hindi mo ba naiintindihan? Bukod pa riyan, ito ang singsing na binili ng CEO ng grupo ng Cruz para mag-propose sa kanyang nobya. Sa pagsuot mo nito, hindi ka ba natatakot na ma-offend si Ginoong Carlos Cruz? Guardia, bilis, palabasin niyo sila, ngayon din, bago pa sila makapag-offend sa grupo ng Cruz at madamay tayo sa kahihiyan. Sino ang may lakas ng loob na magpalabas ng anak ko? Tagapangulo Carlos Cruz, Ginang Isabela Cruz. Nagdidisiplina lang po kami sa dalawang ito na mga pasaway at dukha na nakakaabala sa event ngayon. Ang lalaking ito, siya ay isang mahirap lang na bata mula sa probinsya. Hindi niya alam ang kahit ano tungkol sa mga malalaking brand. Gumamit siya ng peke na singsing, na binayaran ng malaking halaga ni Ginoong Carlos Cruz para mag-propose sa publiko. Natatakot lang kami na masira ang gesture ni Ginoong Carlos Cruz. Chloe, Naniniwala ako siya ang anak mo, tama ba? hindi. Siya ay ganap na nagputol ng ugnayan sa pamilyang Reyes. Wala siyang kinalaman sa amin. Magsalita ka. Tama yan.
Ang anak namin ay Micaela lamang. Siya lang ang anak naming tunay. Ang lahat ng ginawa niya ay walang kinalaman sa pamilyang Reyes. Eksakto. Andrea. Hindi siya karapat-dapat na matawag na manunulat. Bukod pa, ang personal na buhay niya ay magulo. Narinig ko na ang mga libro niya ay naalis na sa mga shelf. Tita, tungkol sa nangyari sa huling forum, may misunderstanding. Gusto ko sana ipaliwanag ito sa inyo. Ang kapatid ko, naiinggit siya sa akin simula bata pa kami. Hindi gusto siya ni Miguel, pero patuloy siyang nakakapit sa kanya. Hanggang sa gumanti pa sa akin. Eksakto, tingnan mo. Ngayon ay ang araw na mag-propose si Miguel sa anak ko. Dumating lang sila para gawing kompetisyon. Ang anak ko, kailangan makipagkompetensya sa kahit sino. Katawa-tawa. Hindi pa ako nakakapagpakilala ng maayos sa inyong lahat. Magpapakilala ako. Ako si Luis, C ng grupo ng Cruz. Ano? Siya si Luis. Ikaw. Ikaw ang isi ng grupo ng Cruz. Andrea, hindi ko sinasadya na magsinungaling sa'yo. Gusto ko nang magpaliwanag sa'yo. Imposible. Hindi ba't galing ka sa Baryo Liwanag, yung talagang mahirap na lugar, hindi ba? Paano nangyari yun? Ang CEO ng grupo ng Cruz. Doon ako ipinanganak. Sa lugar na sinasabi ninyong napakahirap. Paano nangyari yan? Ang dati kong nobyo. Sa totoo lang, ay ang CEO ng grupo ng Cruz. Noon pa sa aming pamilyang Cruz, may kasunduan sa pag-aasawa, para kay Binibining Micaela. Pero pera lang ang habol niya. At siya ang unang umayaw. Ginang Santos. Isang pagkakamali lang ito. Hindi ko ginawa. Siya ang may gawa noon. Pinilit niya akong palitan ang kasunduan sa kasal. Nanay, tatay, magsalita naman kayo, pwede ba? Siya ang CEO ng grupo ng Cruz. Andrea, kailangan mong ibalik ang kasunduan ng kapatid mo sa kanya. Ito ay isang bagay na pinagkasunduan ng ating dalawang pamilya noon pa. Andrea, hindi mo ba gusto si Miguel? Alam kong pumunta ka rito para sa kanya. Ibigay mo ang kasal sa kapatid mo. Andrea, hindi mo ba gusto si Miguel? Papayagan kitang maging kayo ni Miguel. Ibalik mo lang ang kasunduan. Sa akin, okay. Micaela, Micaela, ano ba ang pinagsasabi mo? Noong sinabi mong gusto mong pakasalan, ang aming Miguel noon. Wala kang sinabi tungkol dito, plano ni Miguel ito mula pa noon. Akala niya, may sakit sa pag-iisip si Andrea, kaya, pinutol niya ang kasunduan at sinadya akong pakasalan. Lahat kayo ay may sariling motibo. Luis, ako ang iyong nobya. Akala mo mahirap siya. Kaya pinalitan mo ang mga kasal. Ngayong alam mo na, siya ang sisi ng grupo ng Cruz. Gusto mong ibalik. Miguel, kita mo. Kapag sila ay may iba ng pagpipilian, maaari kang iwan ng kahit kailan. ano sa tingin ninyong mga Reyes? Ang mga Santos? Wala na tayong magagawa, anak. Si Micaela mula sa pamilya natin ay nakikipagkasundo na sa kanya. Siya talaga ang nakalaan. Tama na, ngayon, hindi lang ako mag-aalay ng kasal sa aking asawa. Kundi mayroon rin ako, malaking regalo, para sa mga magiging biyanan ko. Pasokin mo siya. Kaya pala ito ang lalaking nakikipagrelasyon si Chloe. Siya nga, tama. Ano? Kailangan pa bang pilitin kitang magsalita? Siya ang may pakana. Pinagawa niya akong magpanggap na psychiatrist. Maghanap ng lugar para magpanggap na mental hospital. Lahat iyon para makulong at mapagmalupitan. Si Andrea. Pinagawa rin niya akong siraan ng reputasyon ni Andrea online. Siya rin. Nakuha ang mga droga sa akin. Nilason niya si Andrea para mabaliw at manakit ng tao. Ano ang sinabi mo? Peke kang doktor? Nanay, inakusahan nila ako. Hindi ko ginawa yon. Andrea, ninakaw mo na ang nobyo ng kapatid mo. Ngayon, gusto mo pa siyang patayin. Paano ka naging ganito kasama? Nang hindi mo man lang tiningnan ang credential ng mental hospital, ikinulong mo ang sarili mong anak. Sana ipagpatuloy mo ang ugali mong ito
At patuloy mong ipagtanggol si Micaela. Huwag kang magsisisi. At hindi ba't ikaw ang nagsabi sa akin? Na manahimik. Micaela, anong silbi ng pagsasabi nito ngayon? Magkadikit ang ating mga paa. Ikaw ang naglason kay Andrea. Nagpabaliw sa kanya. At ikaw ang nag-utos sa akin na magpanggap bilang psychiatrist para ikulong siya, abusuhin, at sindakan. Ako ang gumawa ng lahat. Ito ang katotohanan gusto mo. Kaya lahat ng ito ay gawa ni Micaela. Sinusubukan niyang ganap na sirain si Chloe. At kumuha siya ng pekeng doktor. Nakakatakot naman yun. Diyos ko, isang taong nakakulong bilang normal na tao. Siguro sobrang desperado na siya. Oo. Andrea, ikaw ang nagtangkang sirain ako. Andrea, hindi ko alam na nagdusa ka ng ganito. Pero siya ay kapatid mo pa rin. Pakiusap, hayaan mo na lang. Sa lahat ng ito, pinagtatanggol mo pa siya. Huwag kang mag-alala. May isa pa akong regalo para sa'yo. Malaki. Ito ay paternity test. Sa pagitan ng asawa mo at Micaela. Imposible. Mag-ama sila. Hanggang kailan ka magpapaloko? Ang ina ni Micaela ay hindi naging tagapagligtas ng asawa mo. Siya ay kabit niya. Pumanaw na ang kabit. Gumawa lang siya ng dahilan para iwi ang kanyang anak na babae. Ikaw naman, pinabayaan mo ang sarili mong anak, pero ang anak ng kabit niya, ang mas pinapaboran mo kaysa sa sarili mong laman at dugo. Daniel. Anak natin siya sa dugo. Tama na. Hindi ba't ikaw mismo ang nagsabi noon? Sabi mo si Micaela ay mas matalino kaysa kay Andrea. At mas maalalahanin kaysa sa sarili mong anak. Ang pamilya Ruan ay mga plastic talaga. Pinag-uusapan ng pagpapabor sa ampon. Illegal pala ang anak. Tama ba ako? Ang sama ng babae. Andrea. Alam ko, anak, nagkamali ako. Pasensya na. Ang gumawa sa akin kung sino ako ngayon, ay bawat isa sa inyo. Lahat kayo ay mamamatay tao. Andrea, Hindi ko alam na peke pala siyang doktor. Si Micaela ang may pakana. Nakinig ako kay Micaela. At akala ko nagbago ka na. Andrea, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. lahat tayo ay matatanda na. Dapat panagutan mo ang mga ginawa mo. Ang grupo ng Cruz at ang pamilyang Santos ay hindi na magtutulungan. Umalis ka na. Andrea, alam kong mahal mo pa rin ako. Pwede bang bigyan mo ako ng pagkakataon na bumawi sa'yo? Andrea, umalis ka na. Lumabas ka. Andrea. Miguel, anak. Ginang Santos. Ako ang dapat maging manugang mo. Ako ang may kasunduan. Sa pamilya mo, ang mga Cruz. Huwag kang maniwala sa sinasabi niya. Kung hindi lang dahil sa pagligtas mo, kay Luis noong bata pa kayo. Nasa presinto ka na sana ngayon. Niligtas si Luis. Oo. Ako nga ang nagligtas sa kanya, Ginang Santos. Pwede bang, dahil sa pagligtas ko sa kanya, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ang mga pagkakataon mo sa akin ay matagal nang nawala. Binibining Reyes, ikaw ay pinaghihinalaang nag-udyok sa iba na sadyang manakit, paggawa ng pekeng dokumento, paglason at iba pang ilegal na gawain. Kailangan mong sumama sa amin. Ginang Elena Reyes. Para sa akin, pwede ba? Para sa pagligtas sa buhay ni Luis. Tulungan mo ako ngayon. Ayaw kong mapunta sa bilangguan. Nagmamakaawa ako sa iyo, Luis. Ikaw ang magdesisyon.
Hahayaan niya ba si Micaela? Dahil sa utang na loob? Ang pagligtas sa buhay ng isang tao ay hindi lisensya para lumabag sa batas. Tara na. Andrea, hindi ako si Suko. Makikita mo. Micaela, maghahanap ako ng abogado para sa'yo. Ang kasalanan ay laging may sariling parusa. Mahal ko, napakarami mong pinagdaanan. Kapag napasok ka sa aming pamilya, pinapangako ko, hindi ka magdaranas ng hirap. Pasensya na, Ginang Elena Reyes. Tungkol sa kasal, gusto kong pag-isipan pa ito. Sa huli, hindi pa rin tayo lubos na kilala. Andrea, hindi ko sinadyang magsinungaling sa'yo. Kasi, sa araw ng ating kasal, sumagot ka na sa pag-propose ko. Hindi mo ako iiwan, di ba? Luis, salamat. Nagpapasalamat ako na dumating ka sa buhay ko. Hindi ko ka iiwan. Ang sinasabi ko lang, sa ngayon tayo, hindi pa masyadong nagkakakilala. Paano kung mag-date muna tayo? Naiisip ko na tama ang sinabi ni Andrea. Sinong nakakaalam, may mga tao na masyadong nakakainis. Baka ayaw na niya sa iyo. Nanay, bakit mo ako binababa ng ganito? Hindi ba natatakot na alis ang manugang mo? Sino ang nagpilit magpakapor noon? Para makalabas sa arranged marriage na ito? Sinasabi pa itong feudalistic nonsense? Hello, Andrea. Ako si Luis. Magsimula ulit tayo. Gusto mo ba maging girlfriend ko? CJ, salamat. Para sa ano? Ikaw ang nagpili sa akin, walang tanong-tanong. Ang kalsada sa Baryo Liwanag at ang resort ay malapit na magbukas. Maaring, kailangan kong bumalik sa Baryo Liwanag. Gusto mo ba sumama sa akin? Gusto ko. Andrea, anong ginagawa mo ngayon? Naibenta ko na ang bahay na ito. Naibenta ko na. Ito. Andrea, ari-arian ito ng pamilyang Reyes. Ito ang ipinamana sa akin ng lolo ko. Ang gagawin ko dito ay sarili kong desisyon. Magpresyo ka. Sabihin mo sa akin. Ano ang kailangan para pakawalan mo ang kapatid mo? Nakalimutan mo na ba? Matagal ko nang ibinigay sa iyo ang mga papeles ng paghihiwalay. Wala akong ama. At wala rin akong kapatid. Andrea, may sakit na ang nanay mo. Ni hindi mo man lang siya dinalaw. Paano ka naging ganito kalupit? Nang ako ay nasa ospital na pang-isyatrik, sa bingit ng kamatayan, may dumalaw ba sa inyo sa akin? Nakiusap ako sa iyo, umiiyak, na huwag mo akong ipadala sa ospital na pang-isyatrik. Nagpakita ba kayo kahit katiting na awa? Ang dapat mong ipagpasalamat ay ang mga kasalanan ni Micaela ay hindi sapat para sa parusang kamatayan. Kung hindi, sisiguraduhin kong mapaparusan siya ng kamatayan. Kahit ano pa man, kapatid mo pa rin siya. Para mag-away-away ang magkakapatid ng ganito, hindi ka ba natatakot sa karma? Andrea, huwag kang magdiwang ng maaga. Kukuha ako ng pinakamagaling na abogado. Ang kapatid mo ay mananatili doon ng 1 taon at konti lang sa pinakamatagal. At huwag mong kalimutan, siya ang nagligtas kay Luis, hindi siya pababayaan ng pamilyang Cruz. Naniniwala ako. Ang buhay sa bilangguan ay mas mabuti siguro kaysa sa ospital na pang-isyatrik. Sana ay lubos niyang masiyahan ang kanyang buhay sa bilangguan. Andrea,
Anong ginagawa mo? Ano? Noon, ang matanda, ay iniwan lahat ng kanyang mana sa anak kong babae. Pinaniwala mo ako na siya ay nagtatangi, at walang ibinigay kay Micaela. Kaya naman sinikap kong bumawi para kay Micaela. Palang-pala, lahat iyon ay bitag na inihanda mo para sa akin. Kaya ngayon, sinusubukan mong ipasa lahat ng sisi sa akin, hindi ba? Huwag mong kalimutan. May kinalaman ka rin sa pagtatangi kay Micaela noon. Kasalanan mo rin. Lahat ng mana ng iyong ama ay pag-aari ng anak kong babae. Ang bahay na ito ay aking ari-arian bago ikasal. At tiyak na mapupunta ito sa anak kong babae sa hinaharap. Itinapon ko na lahat ng gamit mo. Diborsyo. Ikaw, gusto mo ng diborsyo? Palabasin mo siya. Ginoo, mukhang nakalimutan mo na, Ginoo. Sa lahat ng mga taong ito, utang mo ang lahat ng mayroon ka ngayon. Kay Ginang Elena Reyes. Ngunit pinagkanulo mo ang kanyang tiwala, dinala mo ang anak ng iyong kabit sa bahay. At nilinlang si Ginang Elena Reyes. Siya ang may kasalanan sa lahat ng ito. Siya ang may kasalanan sa lahat ng ito. Pinayagan mo ang anak mo, nalasunin ang anak ko. Nagdusi siya sa isang mental institution. Daniel, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong may mag-aalaga sa anak mong babae na si Micaela sa bilangguan. Ikaw, Lumabas ka. masamang babae ka. Masamang babae ka. Huwag mo akong subukan. Magbabayad ka para dito. Tawagan mo si Binibining Maria Reyes. At sabihin mong umuwi siya. Ginang Elena Reyes. Binibining Maria Reyes ay nagpalit na ng numero ng telepono. Anak, alam ng nanay na nagkamali siya. Pakiusap, umuwi ka na. Pakiusap, umuwi ka na. Anong gusto mo? May nagsabi sa akin, sa bilangguan. Alagaan ka ng mabuti. Turuan mo siya ng leksyon. Andrea, hintayin mo lang. Kung nakaya kong agawin si Miguel sa'yo, kaya ko ring agawin si Luis. Chloe, maligayang bati, ang bagong libro mo, Andrea, nanalo na naman ng parangal. Andrea. Andrea, ipinagbili mo lahat ng ari-arian ng matanda, mula sa pamilya. Pinahiwalay mo pa ang nanay mo sa tatay ko. Ngayon, wala ng pera ang tatay ko. At mula nang makalabas ako, puro hadlang ang nararanasan ko. Masaya ka na ba ngayon? Hindi mo ba yan lahat dahil sa sarili mong gawa? Ako ang nakipagkasundo kay Luis. Ako. Ako pa nga ang nagligtas sa buhay niya. Andrea, anong ipinagmamalaki mo? Kung nakaya kong kunin si Miguel sa'yo, kaya ko rin siyang kunin. Ah, talaga? Sino ba ang balak mong agawin? Luis, ako ang nobya mo. Siya ang may kasalanan. Siya ang nagtangka sa akin. Pinapahirapan niya ako sa loob ng bilangguan. Ako pa nga ang nagligtas sa'yo noong bata tayo. Nakalimutan mo na. Sa tingin mo ba talaga, na lahat ay katulad ni Miguel, na ganoong klaseng tanga, na hindi makapag-iba, ng perlas sa bato? Pero ako ang nagligtas sa buhay mo. Ganon mismo ang sinabi ng nanay mo. Wala akong pakialam. Ngayon, gusto kong bayaran mo ang utang na buhay na yon. Talaga? At paano mo gusto kong bayaran yon? Gusto kong pakasalan mo ako. Hindi pa naman kayo, kasal, gusto ko. Ngayon na, agad-agad, sabihin mo sa mga reporter na ako ang nobyo mo. Nakakatawa naman. Ano nang nagpapasabi sa'yo na mas mahalaga ang tinatawag mong pabor kaysa sa asawa ko? Hindi naman siya mali, alam mo. Kung si Miguel yan, pumayag na sana siya. Mahal, inihahambing mo ba ako sa isang tulad ni Miguel na may sira ang ulo? Ang ganoong klaseng tao ay nalilito sa pamilya, pagkakaibigan at pag-ibig. May sira talaga ang ulo niya.
dahil ang ulo mo ay ang linaw-linaw. Ituring mo ito bilang gantimpala. Susunod, sasabihin ko sa'yo ang totoo tungkol sa nangyari noon. Ang totoo? Anong ginagawa mo? Lumayo ka sa akin. Tulong. Tulong. Hindi ako marunong lumangoy. Hindi ka marunong lumangoy? Eh sino ang nagligtas kay Luis nang mahulog siya sa tubig noon? Ako. Kaya Iyon. Ako ang nagligtas sa kanya. Hindi ikaw. Mula pa noong bata tayo. Lahat ng tagumpay ko ay ninanakaw mo. Minsan o 2 beses. Pwede ko pang palampasin. Pero lalo lang lumala. Sinabi mo lang na ikaw ang nagligtas sa akin noon. Kaya alam mo pala lahat. 1 taon na ang nakalipas. Sa bidding meeting, nang sabihin niyang siya ang nagligtas sa iyo. Alam kong nagsisinungaling siya dahil hindi nga siya marunong lumangoy. Akala niya nakalimutan ko na. Eh bakit hindi mo agad sinabi sa akin, noon pa? Natatakot ako. Na baka ikaw, tulad ng nanay ko, at ni Miguel, hindi makilala ang pagkakaiba ng utang na loob. Sa ibang damdamin, Kaya hindi mo sinabi sa akin. Dahil gusto mong makalayo ka, kung kailan mo gusto. Ginoong Cruz, batiin kita. Matagumpay mong naipasa ang pagsubok ko. Kung gayon, binibining Andrea, papakasalan mo ba? Ako ngayon? Ginoong Cruz, nakikita mo. Hindi ko ito tinanggal kailanman. Ano sa palagay mo? Ginoong Cruz, bago tayo magpakasal, dapat munang matuto kang lumangoy. Kung hindi, paano kung may isang marunong lumangoy ang magtangkang agawin ka sa akin? Mahal. Andrea. Bakit lahat ng magagandang bagay ay napupunta sa iyo? Gusto ka ni Miguel. Pati siya gusto ka rin. Kinamumuhian mo si Lolo dahil ibinigay niya ang lahat sa akin at ipinaikasal ka sa isang probinsyano. Pero naisip mo na ba na alam na ni Lolo ang tunay na pagkatao ni Luis? Mula pa sa simula, maaaring may kinikilingan si Lolo. Ngunit, sinigurado pa rin niyang naiisip ang kapakanan mo. Lahat ng nangyari ngayon ay dahil sa sarili mong gawa. Paumanhin po, kailangan mong umalis. Ako ang tunay na ama ng bride. Ano ang karapatan mo para pigilan ako? Paano mo nagawang magpakita dito? Pasensya po. Ang ginang Isabela Cruz ay malinaw na sinabi. Siya ay mayroon lamang lolo. Walang mga magulang. At ngayon na siya ay pumanaw. Ang dalawa ninyo. Paalis na po. Alam kong nagkasala ako sa Andrea namin. Ito ang lahat ng aking pag-aari. Pakibigay mo ito sa kanya. Simula ngayon, hindi ko na siya muling gagambala. Ginang. Dapat ay naisip mo yun noon. Huli na para sa mga panghihinayay ngayon. Hindi na kailangan ng card. Alam mo, ang pamilyang Cruz ay hindi kulang sa pera. At ang ginang Isabela Cruz ay higit na may kakayahan. Hindi rin niya ito kailangan. Dapat mo itong itago para sa sarili mo. Sige. Alam kong may pera ka pa. Noong ikay nag-divorce sa akin, walang iniwan mo sa akin. Nagdusa ako ng sobra. Ang pera yon. Dapat ay galing sa ating pag-aasawa, ang ating shared assets. Ang pera ito, galing sa pagbenta ng aking premarital property, at aking mga alahas. Wala itong kinalaman sa iyo. Ikaw at ang iyong mahal na anak. Magsama kayong mamuhay ng magandang buhay. Nanay, palagi mo akong minahal ng higit sa lahat. Talagang iiwan mo kami.
Ang dalawa ninyo ay nasaktan ng Andrea ko, ng sobra. Nais kong kayo'y mapaghiwalay. Paalis na po. Ginang, Gusto mong pumunta doon? walang saysay. Andrea. Andrea, isang taon na kitang hinahanap. Lahat ng panahon, iniiwasan mo ako. Andrea, totoo bang? Hindi mo na ako mahal? Ginoong Santos, maging mahinahon ka naman. Wala ako rito para sirain ang pagsasama ninyo. Gusto ko lang. Gusto kong sabihin sa'yo na humihingi ako ng tawad. Andrea. Pasensya na. Hindi ko pinahalagahan ang pagkakataon. Noong mahal mo pa ako. Ginoong Santos, umalis ka na, pakiusap. Salamat. Chloe, gusto na gusto ko ang mga libro mo. Narinig kong maraming kwento sa mga libro mo, ay hango sa sarili mong karanasan. Nasaktan din ako ng isang gago. Maaari ba kitang tanungin? Pagkatapos mong masaktan ng isang gago, paano ka nagpatuloy? Tumingin ka sa harapan. Laging may mas mabuting tao na naghihintay sa'yo.